Isang mapagpalang araw sa inyo mga kalihim. Panibagong kwento, panibagong episode, panibagong storya ng kababalaghan ang inyong mapapakinggan. Bago tayo magsimula, huwag kalilimutang mag-subscribe sa YouTube channel na ito para sa mga panibagong storya ng kababalaghan na inyong mapapakinggan. Ako si Papa Obet at ito ang Lihim ng Gabi. Papa Obet, pinakamasayang araw talaga sa buhay ng mga estudyante ay ang high school life. Dahil matapos ang graduation ceremony, ay panay ang batian ng mga estudyante. Nilapitan ko ang aking kaklase para batiin din sila. Pagkatapos ay nilapitan ko rin si Gardo, ang matalik kong kaibigan. Magkasama kami palagi sa lahat ng projects. Parang magkadikit na nga ang aming bituka dahil hindi na kami mapaghiwalay. Inakbayan ko siya sa balikat at saka tinanong kung saan siya magkokolehiyo. Ha? Baka sa Maynila, tol? Isasama ako ni ate. Sabi niya, yung asawa niya ang magpapaaral sa akin. Sagot niya. Paano yan? Di magkakahiwalay na tayo. Paano na yung pangarap natin na magsundalo, tol? Sagot ko naman. Kahit anong mangyari, kahit magkalayo tayo, pwede nating tuparin yung mga pangarap natin. Ilang taon lang naman at makakapagtapos na tayo ng pag-aaral. Tuloy lang tayo, tol, kahit magkalayo. Kung may problema ka, ipaalam mo lang sa akin. Asahan mo na darating ako. Pangako yan. Naantig ang puso ko sa sinabi ng best friend ko. Mas nalungkot tuloy ako kasi magkakahiwalay na nga kami, tapos ganoon pa ang bilin niya. Akala ko ay hindi na matutuloy sa pag-alis si Gardo. Dahil sa araw-araw na kaming magkasama, matapos ang graduation, wala naman siyang binanggit kung kailan siya aalis. Nagulat na lang ako nang ginising ako ni Mama at sinabihang bakit hindi raw ako sumama sa pier para ihatid si Neil papuntang Maynila. Napabalikwas ako ng bangon sabay kuha ng susi ng aking motorsiklo. Pinaharurot ko ang pagpapatakbo para makahabol sa pier. Pagdating ko doon, nakita ko siyang nasa itaas na ng barko. Panay ang tawag ko sa kanya hanggang sa lumingon siya sa akin at ngumiti. Hindi pa naman umaalis ang barko kaya't bumaba pa siya para kausapin ako. Sabi niya sa akin, talagang hindi niya ipinaalam na aalis na siya dahil mahirap daw magpaalam. Naiintindihan ko siya. Sobrang lungkot talaga na magkakahiwalay na kami, Papa Obet. Nagkaya ka pa na lang kami at nagbili na mag-iingat palagi. Kinontrol ko ang aking emosyon. Hindi ko ipinakita sa kanya na naiiyak ako kasi ayaw kong maghiwalay kami na sobrang lungkot. Magmula nang nagkahiwalay kami ng best friend ko, talagang hindi na kami nagkita uli. Tanging sa sulat na lang kami nag-uusap at nagkukumustahan. Pero simula nung umalis ang mga magulang niya sa lugar namin, natigil na rin ang pagpapalitan namin ng sulat. Lumipas ang mga taon, talagang wala na akong balita sa kanya. Nakapagtapos na ako sa pagiging sundalo at hindi ko man lang siya nakita o nabalitaan pa. Nadestino ako sa isang probinsya. Halos sulok na ito ng bansa at malayo pa sa kabayanan. Isang bayan ito na laging may patayang nagaganap. Sinamahan ako sa bahay na titirahan ko. Maliit lang ito pero may kwarto. Presentable naman dahil may maliit na sala at solong palikuran.
Agad naman akong nakatulog dahil sa pagod. May kalayuan din ang biyahe papunta sa lugar na iyon. Tanging motor lang ang sasakyan na nakakarating sa lugar. At iilan lang sa mga kasamahan ko ang may motor. Kinabukasan, may ipinakilala silang makakasama ko. Hindi lang sa bahay na tinitirhan ko, kung hindi pati na rin sa trabaho. Isang gabi, duty namin ang partner ko. Habang nagdadrive ng motor ay naitanong ko kung bakit may nagaganap na patayan sa lugar kung saan kami nadistino. Mas nauna siyang dumating sa akin sa lugar, kaya inaasahan kong may mga alam na siyang impormasyon. Simple lang ang sagot niya sa akin. "Sir, ano man ang nangyayari, malalaman mo rin ang sagot sa mga tanong mo," ang sabi niya. Hindi na lang ako umimik. Maya-maya pa'y may narinig kaming sumigaw. Napakalakas ng sigaw na iyon kaya't naihinto ko ang motor na minamaneho ko. Bumaba kami at nilakad na lang ang lugar kung saan namin narinig ang sigaw. Malapit lang iyon sa aming kinaroroonan. Napunta kami sa loob ng kakahuyan. Habang papalapit kami sa sumisigaw ay may narinig kaming mga yabag na papalayo. Nang marating namin ang lugar, tumambad sa amin ang isang wakwak na katawan ng isang lalaki. Halos masuka ako nang nakita ko ito. Halos luwa na ang kanyang bituka at butas na ang leeg. Butas din ang dibdib nito. Inikot namin ang lugar pero wala kaming nakitang bakas ng sinuman o ng anumang kahina-hinala. Dinala namin sa kabayanan ng bangkay at hinanap ang pamilya nito. Nagtanong na rin kami kung kilala ba nila ang taong iyon. Kinilala nilang ito ay si Buboy. Lasenggero daw iyon sa lugar nila, ang sabi ng isang lalaking taga roon. Biglang sumabat ang isang bata habang kami ay nag-uusap-usap. Nakita raw ang biktima na may kasamang magandang babae doon sa kakahuyan. Kaagad na sinaway ng matanda ang bata. Pakiramdam ko ay ayaw ipasabi ng matanda ang kung anong nangyayari sa lugar nila. Palagay ko'y may alam siya sa nangyayaring patayan sa kanilang lugar. Nilapitan ko ang batang lalaking ito at tinanong, "Boy, natatandaan mo ba kung ano ang itsura ng babaeng kasama niya? Kilala mo ba? Baka pwede mong sabihin sa akin kung anong pangalan niya," ang sabi ko. Bigla-bigla na lang sumabat ang partner ko. "Nako sir, wag po kayong maniniwala sa maglolo na yan. Mga palaboy po yan dito. May diferensya po yan sa pag-iisip," ang sabi ng partner ko. Hindi na ako nakapagsalita dahil umalis na ang maglolo. Ilang gabi nang sunod-sunod ang nangyayaring ganoon. Paulit-ulit na may natatagpo ang patay. Walang pinipiling biktima ang mga suspect. Kahit bata, matanda, lalaki o babae, kahit buntis ay binibiktima nila. Laging ganoon din ang pagkamatay ng mga biktima. Wakwak ang tiyan at wala na ang mga laman loob nila. Sumasakit na lang ang ulo ko sa kakaisip kung ano ang nangyayari, pero katulad ng dati, walang maiturong salari ng mga tao. Wala kaming makuhang saksi sa mga nagaganap na krimen. Laging sinasabi ng ilan na mabangis lang na hayop ang may kagagawan ng lahat ng iyon. Dahil wala akong ibang maisip na paraan, kinausap ko ang maglolong palaboy. Nagbabaka sakali akong may masasabi sila sa akin na sagot sa mga nangyayaring krimen. Lakas loob akong pumuntang mag-isa para kausapin sila. Kinatok ko ang barong-barong na kanilang tinitirhan. Pinagbuksan ako ng pinto ng matandang lalaki. "Anong sadya mo?" tanong niya sa akin. Alo, noong nakaraan ho kasi, nararamdaman kong may gusto kayong sabihin pero bakit hindi niyo masabi?"
May alam po ba kayo sa mga nangyayaring patayan dito sa inyong lugar? Ang tanong ko. Ay di ba ikaw ang sundalo? Bakit ka susulong sa digmaan kung hindi mo alam kung ano at sino ang kaaway mo? Sumusunod lang po ako sa utos sa akin ng nakatataas. Kaya po ako pinadala dito ay upang matulungan ang mga tao, maging ligtas sa kapahamakan at malutas ang mga krimen na nagaganap dito. Pero blanco po ako, Lo. Paano po natin malulutas ang problema kung wala ni isa sa mga tao dito ang magsasalita tungkol sa mga nangyayari? Nakiusap pa ako sa matanda na kung may nalalaman siya ay sabihin na niya sa akin. Hinintay ko siyang magsalita pero wala akong nakuhang tugon. Hinihintay ko siyang magsalita pero wala akong nakuhang sagot. Tikom ang bibig niya sa hindi ko malamang dahilan. Paalis na ako nang biglang nagsalita ang matanda. Aswang! Napalingon ako sa matanda. Nagkatinginan kaming dalawa. Aswang ang pumapatay. Kung hindi ka naniniwala ay umalis ka na. Pero kung maniniwala ka, maupo ka at makinig. Ang sabi ng matanda. Dahil sa kagustuhan ko na malaman ang sasabihin niya, naupo ako sa tabi niya at nakinig. Sa isang kagubatan daw ay may isang hukbo. Hukbo raw ito ng mga aswang. Sila raw ay nagmula sa ibang bayan at sa hindi raw malamang dahilan sila ay napadpad sa kanilang lugar. Mas pinili raw nila ang manirahan sa bundok at magmula nga nang sila ay dumating, nagsimula na ang mga nangyayaring krimen. Ayon pa sa matanda, bumababa ang mga aswang sa kapatagan at doon sila nangaakit para madala sa kagubatan ang mga biktima. Doon nila papatayin. Kadalasan daw ay nagpapanggap silang isang magandang dalaga para makapangakit. Kung totoo po ang mga sinasabi mo, Lolo, anong maaari natin gawin upang mapuksa at mapigilan ng mga aswang? Tumitig lang sa akin ang matanda at tumawa ng tumawa. Tumayo na ako at lumakad na dahil pakiramdam ko ay tama ang aking partner. May saltik nga ata ang matandang iyon. Pero bago pa ako makalayo, nagsalita ulit siya. Matibay na pananampalataya at lakas ng loob. Yan ang mabisang panlaban sa mga aswang. Lumingon ako sa matanda. Kung gusto mo silang puksain, dapat meron ka ng dalawang nabanggit ko. Kinabukasan, nagpunta ako sa simbahan. Nagdasal at humingi ako ng payo sa pari na nakadestino doon. Binigyan niya ako ng holy water kung sakali daw na makaengkwentro ako ng aswang. Gulat na gulat ako kasi alam din ng pari ang tungkol sa mga aswang. Naniniwala rin siya doon. Mas ikinagulat ko pa ang sunod niyang sinabi na kapag may ipakain daw sila ay pilit kong inumin ang holy water. Kapag may ipinakain sila sa iyo, dapat pilitin mong inumin ang holy water. Ang sabi ng pari. Marami pang ibinilin si Father at ang huli niyang sinabi, gaano man daw kabigat ang haharapin ko, huwag daw akong panghihinaan ng loob. Higpitan ko raw ang pagkapit sa dakilang lumikha. Nang sumunod na gabi, nagdesisyon na kami na magronda sa loob ng kakahuyan. Maghahating gabi na noon. Naghiwa-hiwalay na kami sa pagroronda para mabilis na maikot ang kakahuyan. Ang partner ko ay nasa tabi ko palagi. Maya-maya pa ay nakarinig kami ng sigaw. Pinakinggan naming mabuti hanggang sa malaman naming sigaw ito ng isa naming kasamahan. Dali-dali kaming pumunta at nadatnan namin ang mga kasamahan naming nilalapa na ng mga malalaking tao. Ang laki ng mga bunganga nila, ang haba ng mga pangil. Agad namin itong pinaputukan ng baril. Biglang napatingin sa amin ang mga mababangis na nilalang. At dahil may mga tama sila ng bala, mabilis silang nagsitakbo. Hinabol namin sila.
Ang iba sa kanila ay inatake ang aming mga kasamahan. Ang iba namang nilalang ay napatay namin. Walang tigil na pakikipaghabulan ang aming ginawa hanggang sa napasok namin ang pinakagitna ng kagubatan. Doon ko nalaman na totoo nga ang sabi ng matanda. May munting nayon sa loob ng kagubatan. Habang palinga-linga kami at nagmamatsyag, may isang malaking boses na tumawag sa akin. "Evan, ikaw ba yan?" Nagulat ako sa napakapamilyar na boses na aking narinig. Sobrang tagal na panahon nang hindi ko naririnig iyon. Unti-unti ko siyang nilingon. Halos maiyak ako nang makitang tama ang aking hinala. Ang best friend kong si Gardo ang tumatawag sa akin. Bigla na akong nawala sa sarili dahil sa sobrang tuwa. Nagyakapan kami at nagkumustahan. Maya-maya pa ay napatanong siya, ano raw ba ang nangyari at napasugod kami sa kuta nila. "Tol, may hinahabol kaming mga taong hayop na dito napadpad," sagot ko. Natawa ang best friend ko at nagbiro na mayroon daw sa lugar nila na mga hayop sa kagwapuhan. Napatawa na rin ako sa sinabi niya at nawala ng saglitang kaba ko dahil sa mga kakaibang nilalang na aking nakita. Sinabihan pa niya akong ibaba na ang armas ko dahil wala naman daw kalaban sa lugar nila. Sinabihan pa niya ang mga kasamahan niya na maghanda ng inumin at pagkain para sa amin ng mga bisita niya. Inutusan ko na rin ang mga tauhan ko na ibaba ang mga armas. Nagkwentuhan kami habang nagsisikain at umiinom. Sa kalagitnaan ng kasiyahan, hindi ko naiwasan na magtanong kung ano ang nangyari sa kanya. Sinabihan niya ako na saka na siya magkukwento dahil masyado raw mahaba iyon. Magsaya na lang daw muna kami. Hating gabi na noon at napasarap talaga ang pagsasaya namin. Hanggang sa ako'y makatulog na. Paggising ko, nasa loob ako ng isang munting kwarto. Napahilamos ako ng sariling palad matapos akong makaamoy ng malansa. Lumabas ako ng kwarto at nakita ko si Gardo na may kausap na magandang babae. Mukhang nagtatalo sila nang maabutan ko. Napatingin sa akin ang babae. Napatingin na rin sa akin si Gardo. Ngumiti siya at kumaway. Ipinakilala niya sa akin ang asawa niyang si Alena. Ganon din naman, ipinakilala niya ako sa kanyang asawa. Simpleng bati lang ang ibinigay sa akin ni Alena, pagkatapos ay iniwan na niya kami. Nagpalinga-linga ako sa paligid dahil hinahanap ko ang mga tao ko. "Tol, nasaan yung mga tao?" tanong ko. Nandun. Nagsisikain na sila," ang sabi ni Gardo, sabay turo sa kinaroroonan ng mga kasama ko. Pupuntahan ko na sana sila nang pigilin ako ni Gardo. "Tol, may sasabihin ako sa'yo. Kaya lang, baka magbago na ang pagtingin mo sa akin." Pag-uumpisa niya. Hindi na ako kumibo at hinayaan ko na siyang magkwento. Iyon din naman ang hinihintay ko dahil sobrang tagal na kaming hindi nagkita. Pagkatapos ay sa gubat ko lang pala siya matatagpuan. Sabi niya, sobra daw siyang nahirapan sa kanyang sinapit. Bago daw siya makapagtapos ng pagsusundalo ay sobrang lupit daw ng ginawa sa kanya. Binaboy siya at ginulpi. Pinahabol sa kung ano-anong klase ng mababangis na hayop. Pinakain ng dumi ng aso at pati na rin ng tao. Wala raw siyang magawa dahil bawal silang lumabas. Bawal ang bisita. Lahat daw ng pahirap ay dinanas niya hanggang sa isang araw ay halos sumuko na ang kanyang katawan. Isang gabi daw, nagdesisyon siyang tumakas. Marami silang tumakas pero pinagbabaril sila. Sugatan daw siya pero
Pinilit niyang makalayo hanggang sa natagpuan siya ni Alena. Inalagaan hanggang sa gumaling. Naikwento raw niya sa kanila ang lahat ng kanyang sinapit at tinanong siya kung gusto raw ba niyang gumanti. Ginusto niya pero may isang kondisyon daw. Kailangan niyang umanib sa grupo nila. At dahil daw sa galit niya sa mga umapi sa kanya, pumayag siyang umanib sa lahi ni na Alena. Hindi ko maintindihan ang mga sinasabi niya. Gulong-gulo na ang isip ko. Sinabi pa niyang ayaw niyang maranasan ko ang kanyang naranasan, kaya tinanong niya ako kung gusto ko raw bang umanib sa kanila. Sabi ko sa kanya, ang ipinunta ko sa gubat ay para hanapin ang pumapatay sa mga tao. Pero nagalit siya. Ang sabi niya, ang mga tao ang malulupit, kaya dapat silang mamatay. Doon na ako nag-isip. Hindi na siya ang dati kong matalik na kaibigan. Hindi ko maintindihan bakit siya nagkaganoon. Kung ano ang ginawa sa kanya ng kanyang asawa. Pinilit niya akong umanib sa kanila pero tumanggi ako. Hinanap ko sa kanya ang mga kasamahan ko hanggang sa may biglang nagsalita. Walang makakaalis dito ng buhay. Maliban lang kung sasanib ka sa amin. Pagtingin ko, si Alena ang nagsasalita. Pagkatapos ay nakita kong nagpalit ng anyo ang asawa ng best friend ko. Bumuhaghag ang buhok niya. Unti-unting humaba ang mga kuko. Naglabasan ang matutulis niyang pangil. Kung gaano siyang kaganda kapag anyong tao, ay ganoon siya kapangit kapag nasa halimaw na. Narinig kong sumigaw si Gardo, "Walang gagalaw sa kanya! Ipaubaya niyo siya sa akin!" Sa mga sandaling iyon, nanginig na ang buo kong katawan. Lalaki man ako at sundalo pero sa mga oras na iyon ay sobrang takot na takot ako. Pilit akong inaaya ng best friend ko na umanib na sa kanila. Ayaw daw niya akong masaktan pa. Labis-labis ang kanyang pakiusap sa akin pero panay ang aking pagtanggi. Ayokong maging kagaya niya. Hindi ko sila kauri. Galit kong itinanong sa kanya kung nasaan ang mga tao ko. Hindi na kami magkaunawaan kaya nauwi na rin sa suntukan. Masyado nang malakas ang kaibigan ko at hindi ko alam kung saan nanggagaling ang kanyang lakas. Pakiramdam ko ay hindi na siya tao. Nanghina ako matapos ang pakikipagsuntukan sa kanya. Hinila niya ako at inihagi sa tapat ang mga kasamahan ko. Nakagapos ang mga kasama ko at may busal pa ang mga bibig. Iniutos ni Gardo sa mga tao niya na alisin ang busal sa bibig ng mga kasamahan ko. Doon ko pa lang silang narinig na magsalita. Sinabi nila sa akin na aswang ang mga taong nagpatuloy sa amin. Takot na takot ang mga kasamahan ko dahil papatayin daw nila kami. Sinipa ni Gardo ang isa sa mga kasamahan ko. Duguan ang ulo nito nang bumagsak dahil tumama sa matulis na bato. Kinausap ako ni Gardo, "Tol, may paraan pa para mailigtas mo ang mga kasama mo." Sumenya siya sa isang lalaki. Mayroon siyang ipinakuha. Pagbalik ng lalaki, may dala na itong pagkain. Umuusok ang karne habang nakatusok ito sa tinidor. "Tol, pag kinain mo ito, pakakawalan ko ang mga tao mo," sabi ni Gardo sa akin. Sumigaw naman ang isang tao ko. Huwag ko raw kainin dahil laman iyon ng kasamahan namin. Nilitsyon daw nila. Nakaramdam na ako ng galit sa matalik kong kaibigan. Pero mas pinili kong iligtas ang mga kasamahan ko. Sinabi kong kakainin ko lang yon kapag napakawalan na nila ang mga kasama ko at hinayaang makaalis sa lugar na iyon. Pero nagmatigas si Gardo. Kainin ko raw muna bago niya gawin. Nagmamatigasan na kaming dalawa. Wala na akong magawa. Pikit mata kong kinain ang karne ng kasamahan ko. Noong nilunok ko ito
ay hindi ko napigilang masuka. Nagpagulong-gulong ako. Gusto ko itong isuka pero wala nang lumalabas sa bibig ko. Sa umpisa lang yan, tol. Sa susunod, hahanap-hanapin mo na yan. Sabi pa ni Gardo sa akin. Sinabihan ko siya na pakawalan na ang mga tao ko at ibigay na ang mga gamit nila. Pumayag siya. Pero ang sabi niya, hindi niya maipapangako na makakaalis ng buhay ang mga kasamahan ko. Ang kailangan na lang daw nilang gawin ay tumakbo at ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Nang pakawalan na nila ang aking mga kasamahan, nilapitan ako ng partner ko para tulungang tumayo. Pero ang sabi ko sa kanya, umalis na silang lahat. Iligtas nila ang kanilang mga sarili. Pero bago yon, sunugin nila ang buong kuta ng mga aswang kahit ikamatay ko pa iyon. Pagkaalis ng mga kasamahan ko, pinipilit pa rin akong pakainin ni Gardo kahit ayaw nang tanggapin ang sikmura ko. Dinaan ko na lang sa dasal ang lahat dahil sobrang nanghihina na ang katawan ko dahil sa pilit kong inilalabas ang kinain kong karne. Maya-maya pa ay nakarinig ako ng pagsabog. Napangiti ako. Alam kong gawa iyon ng mga kasamahan ko. Kasunod noon ay ang mga putok ng baril. Nataranta na ang lahat ng mga kasamahan ni Gardo. Kanya-kanya sila ng pagtakas. Nakakuha ako ng pagkakataon na madampot ang bato at mabilis iyong ipinukpok sa ulo ni Gardo. Pagkatapos ay pinilit kong tumakbo. Hinabol na ako ng mga kasamahan niya. Kumuha ako ng mga sanga ng kahoy at pinatulis ko ang dulo nito habang nagtatago sa damuhan. Naalala ko ang holy water at ang habili ni Father. Ininom ko ang holy water at maya-maya pa ay nag-alburuto na ang aking tiyan. Bigla kong naisuka ang nakain kong karne. Natuntun ako ni Gardo at nagpang-abot na naman kami. Kahit mahina ang katawan ko, ay pilit akong lumaban. Hinampas ko siya ng kahoy pero sinangga niya lang. Nakita kong unti-unting nagpapalit ng anyo ang kaibigan ko. Nagmistula na siyang halimaw at tumubo na ang balahibo sa kanyang muka. At nagkaroon na rin siya ng pangil. Sinasakal niya ako at gusto niya akong lapain. Pilit ko siyang pinipigilan. Nang maisip ko muli ang holy water, dinukot ko uli ito sa bulsa ko pero iba ang aking nakuha. Wallet ko ang nakuha ko. May picture namin ni Gardo noon, ang aking wallet. Naroon din ang kwintas na regalo niya sa akin. May palawit ito na krus. Napatingin siya sa picture namin na iyon. Natigilan siya. Kaya sinamantala ko ang pagkakataon. Bigla kong kinuha ang sanga na tinulisan ko ang dulo at inilagay ang kwintas na may krus na pendant. Itinusok ko ito sa dibdib ni Gardo. Napabitaw siya sa akin. Napatayo ako at unti-unti kong nakita si Gardo na bumabalik sa kanyang normal na itsura. Hindi ko napansin na tumutulo na pala ang luha ko habang nakatingin sa kaibigan ko. Narinig ko pa ang paghingi niya sa akin ng tawad at pagpapasalamat na rin dahil tinapos ko na ang kanyang paghihirap. Napalaya ko raw siya mula sa sumpa na kanyang sinapit. At nang malagutan siya ng hininga, sumunod na ako sa mga kasamahan kong tumakas. Matapos ang ilang linggo nang kami ay gumaling at makabawi ng lakas, tinanong ko sa mas nakakataas ang nangyari sa kuta na aming sinalakay. Wala na raw silang naabutan doon. Wala ring naiwang bangkay na tila nilinis pa bago magsialis. Ang naabutan na lang nila ay ang mga nasunog na kubo. Sa tingin ko'y nagsitaka silang lahat at lumipat lang ng bago nilang kuta. Binalikan ko pa ang lugar na iyon at tanging alaala na lang ng matalikong kaibigan ang aking naabutan. Nagtulos ako ng kandila sa lugar kung saan ko siya iniwang wala ng buhay. At diyan nagtatapos ang ating istorya. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.